Over in Bulacan, the Hagonay Memorial Park remains submerged in flood waters. Visitors at the cemetery couldn't locate the tombs of their loved ones. Because of this, some of them are forced to just spend undas in their homes. Authorities say the flood is due to the effects of high tide and severe tropical storm Christine. Ayan, lubog talaga Lubog sa talaga, bahay. Iba nga nilulumot pa eh. Pero usually naman kasi yung Bulacan, di ba, may mga river dyan sa gilid. Yes. Tapos, actually, may isang town dun talaga na all throughout the year, submerged yung, tsaka town, yung community nila sa baha. May mga flood barriers kasi dyan sa Bulacan na laging nasisira. So, kahit inaayos nila, somehow, pag nagkaka-crack, tumatagas din yung mga water. But let's check in on other cemeteries in Bulacan. We have Mobile Journal Denise Valdesancho reporting on the ground. Nasaan ba si, Ayan. Hi, Denise. Good morning. Good morning, Diego, Angela. Kumpara sa Hagonoy, nandito tayo ngayon sa mga pampublikong sementeryo sa San Ildefonso, Bulacan. At ang kalagayan dito, pamilya ang mga bumibisita o nagdadagsaan dito. Kung mapapansin nyo, sa likuran ko yan, puro mga pamilya ang nandito kung bumisita. Pero kung ikukumpara raw naman kahapon, mas marami o mas makapal ang bilang ng dami ng tao ngayong araw, ngayong November 1. At inasahan naman na daw nila yan nasa 5,000 ang maaaring o ang expected na bibisita ngayon dito. Yung mga pamilya naman na bumibisita dito, kanya-kanya silang bitbit ng pagkain, ng tubig, kanya-kanya ring bitbit ng electric fan dahil nga tirik nga ang araw dito ngayon at kanya-kanya ring tent. Dito naman dikit-dikit ang mga puntod kaya medyo masikip ang daloy o ang trapiko ng daanan dito. At kung ikukumpara kahapon kasi nabisita ko yung La Loma, hapon ang dagsaan dito, umaga pa lang mas pinipili ng mga lokal dito na pumunta ng maaga dahil nga hindi naman stricto dito pagdating sa oras. Kung yung iba pinapayagan na mag-overnight, bukas naman ito buong araw, maging gabi, pero pagdating naman daw ng next week ng Monday ay back to the normal operations daw, Diego, Angela. Yes, Denise, I don't know kung may datos ka, but comparative to last year, ano yung mas maraming bumibisita? Yung last year o yung ngayon? Ayon sa kanila, halos pareho lang naman daw. Pero kasi hanggang ngayon, minomonitor pa rin daw nila yung dami ng tao. Pero tinanong ko naman, kung bukas ba mas dadami pa, tingin daw nila magpipeak daw ngayon ang dami ng tao ngayong Sabado. Actually, Denise, nakikita ko nga sa likod mo, medyo marami na yung mga dumadaan dyan. Tapos nakakita din ako ng mga several stalls, nagtitinda ng mga pagkain. Nakausap mo ba itong mga nagtitinda to, mga vendors? Kamusta sila? Marami ba silang benta today at saka from yesterday? Oo, mas marami ang kita ngayon. Umaga pa lang actually kumpulan sa yung dito sa entrance ng public cemetery San Ildefonso. Sunod-sunod yung mga stalls at maganda ang kita kasi nga umaga pa lang around 7 to 8, ang dami na talagang tao. Actually, kanina nung pagpunta ko dito, halos hindi ka na talaga makakadaan, lalo na kung nakakotse ka. Kaya hindi advisable kasi medyo kasikipan ang daanan dito, makipot ang daanan. Kaya usually, ang ginagamit ng mga tao, tricycle, o kaya motor, o kaya kung hindi na lang lakarin. Kasi dikit-dikit lang din man yung mga bahay dito, pati yung sementeryo. Kamusta naman yung pagpapanatili nila na malinis at maayos ang sementeryo dyan sa Bulacan? At make sure yung mga kababayan natin na dumadalaw ay hindi basta-basta lang nagtatapon ng kani-kanila mga basura. May mga caretaker dito, pero kanina nung naglilibot ako, napapansin ko, tinake opportunity na rin ito ng mga pamilya na bumisita upang maglinis na rin mismo, At meron namang mga nakapaligid na basurahan, pero nung nakausap ko nga yung ilan sa mga otoridad, hindi naman daw kasi pasaway ang mga lokalo, ang mga bumibisita dito. Kaya tiwala naman sila na hindi lang sa seguridad, ngunit maging sa mga kalat, dahil ngayon iba may bit-bit na take-out, pagkain, kanya-kanya, ayan, kanya-kanya silang tapon dito. Yeah, Denise, like several cemeteries in Metro Manila, very strict They are very strict in terms of kung ano yung pwede ipasok sa loob. Diyan ba sa cemetery kung nasaan ka? Mahigpit din ba yung mga pinagbabawal nila? Yan ang isa sa mga malaking diferensya na napansin ko. Kasi tinanong ko, ilan na ba yung nakumpiska nyo pati kahapon? Wala raw silang nakukumpiska. Pareho lang din naman ng mga ipinagbabawal. Bawal ang firearms, syempre bawal ang pag-iinom, alcoholic beverages, anything na pwedeng mag-cause ng sunog, lighters, ganilyo.
vape, syempre video kaya sound system, bawal yan. Pero wala pa rin kasi silang nakukumpiska. At ayun nga, tiwala nga kasi sila sa mga lokal dito at pare-pareho na rin yung mga mukha na bumibisita dito taon-taon. No? Alright, sige. Maraming salamat sa iyo sa ating mobile journalist na si Denise Valdez Sancho. Bawal magkaraoke. Kasi syempre nga naman, sementeryo yon dapat nagdadasal, di ba? Ang ating mga kababayan dun sa mga yumao nilang loved Bawal ones. vape, bawal yosi yan. Pahinga muna sa bisyo.